Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Araw po ng Sabado sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagbati po sa lahat ng mga supporters, viewers, and followers of our daily gospel reflection at sa mga minamahal po naming deboto ni San Antonio ng Padua. Malapit na po ang celebration ng 5th anniversary ng Solemn Declaration ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua dito po sa Bayan ng Pila. Sa April 23 po ang ating celebration. At binabati ko rin po ang mga benefactors po namin sa mga tulong po na inyong ipinaabot, sa mga nagbigay po ng donation para sa mga magiging expenses natin sa celebration ng anniversary ng Solemn Declaration ng ating Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua, sa mga tumutulong po sa iba pang pangangailangan. Naku, maraming salamat po. Napakalaking tulong po ang inyong pinapaabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon pa rin kay San Juan. Ito po ay mula sa huling bahagi ng ika-6 na kabanata sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang Bread of Life Discourse. Ito po ay mula sa ika-6 na kabanata, mga talata 6 hanggang 6. Ang title po ng aking pagninilay, ang desisyon na manatili kay Jesus. Malinaw po ang sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Tinanong niya ang 12 alagad, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal ng Diyos." Dahil po sa mga mabibigat na pananalita na ipinahayag ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili bilang pagkain na bibigay ng buhay. Sapagkat sa Ebanghelyo kahapon, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, "Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Mananatili ako sa Kanya at Siya ay mananatili sa akin kapag Kanyang tinanggap ang aking katawan at dugo bilang pagkain nagbibigay ng buhay." Para po sa mga taong naniniwala na bawal ang kumain ng karne ng baboy, gano'n pa kaya kung laman ng tao at dugo ng taong paiinom, talaga naman pong sa mga hindi nakakaunawa, sa mga hindi naniniwala, talaga namang napakahirap pong tanggapin. Nakapandidiri po, no? Sapagat iniisip nila ay kanibalismo yon. Kaya nahirapan po sila. Marami sa mga sumusunod kay Jesus, umalis, tumiwalag, iniwan ang Panginoon at natira po ang 12. Kaya nga, tinanong ni Jesus sa mga alagad, "Aalis din ba kayo?" Kaya sinabi ni Pedro, "Panginoon, kanino pa kami pupunta? Taglay niyo mga salitang totoo. Taglay niyo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi man namin lubos na naunawaan, kami naniniwala na kayo po ang banal ng Diyos." And so the apostles made a strong decision to remain in Jesus. Hindi sila humiwalay, hindi sila tumiwalag, sapagkat batid nila totoo ang mga salita ni Jesus. Mga kapatid, 2 bagay po ang nililinaw sa ating Ebanghelyo. Una, hindi po madali ang sitwasyon. Mabibigat ang mga pananalitang binitiwan ni Jesus. Hindi agad naunawaan, hindi agad matanggap, sapagkat totoo nga naman, napakahirap tanggapin sa literal na pagpapakahulugan ang mga sinasabi ni Jesus. Ikalawa, mulat si Pedro at ang kanyang mga kasamang alagad
na kailangan nilang gumawa ng desisyon. Kailangan nilang maniwala upang sila ay manatili. At yun ang kanilang ginawa. Hindi man lubos na naunawaan ng mga alagad ang mga pangungusap ni Jesus. Alam nila kung ano ang higit na mahalaga. Alam nila na totoo ang salita ni Jesus. Taglay niya ang mga salitang nagbibigay ng buhay. Katulad po ng mga Hudyong humiwalay kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, alam niyo po ba, marami din po ang humihiwalay sa simbahan. May mga taong tumitiwalag sa iba't ibang kadahilanan at hindi malayo sa naging dahilan ng mga humiwalay kay Jesus. Posible na hindi nila matanggap ang mga turong hindi nila maunawaan. O posible naman na may nakaaway lang sa simbahan. O posible din naman na ayaw sa pari. Pinersonal ang pari kahit walang ginagawa. Tumitiwalag. Sino ba ang iniiwanan niya? Sino ba ang nawawalan? Siya bang tumitiwalag? O yung paring kinaiinisan na nagpapatuloy lang naman sa kanyang mga ginagawa ayon sa hinihingi ng Panginoon at ng simbahan? Bakit nga ba may mga Kristiyanong humihiwalay din sa kanilang simbahan o samahan? May isa pong manunulat na nagbigay ng ilang posibleng dahilan kung bakit may mga tao katulad ng panahon ni Jesus na umaalis, tumitiwalag, humihiwalay. Ang una po ay nagsasabing, the main point of Christianity is to do good and to be a good person. And I can do that without being a Christian. Totoo naman po, no? Pwede ka naman maging mabait na tao. Pwede kang maging mabuting tao. Likas naman talaga sa taong pagiging mabuti. Kahit hindi ka Kristiyano, o kahit hindi ka Muslim, o kaya ay Hindu, o anumang kinaaniban mo, pwede kang umiwala at magiging mabuti kang tao. Kaya mong gumawa ng mabuti kahit hindi ka kabilang sa anumang reliyon. But the point is, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi tungkol sa ating pagiging mabuti o sa ating pagsisikap na gumawa ng mabuti. Pwede mong iwanan ng relihiyon at magagawa mo pa rin maging mabuting tao. Tama din naman po yun, no? But Christianity as a religion is not about what we can do to be good. It is most of all about the good that God has done for us. Hindi ito tungkol sa ating pagiging mabuti. Ito ay tungkol sa pagiging mabuti ng Diyos. Hindi ito tungkol sa ating mga nagagawa para sa Diyos at para sa simbahan, kundi kung ano ang nagawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin. Because without us, God can still be God. And without God, we are nothing. And so our decision to stay with Jesus is a way of committing our very own lives to Him no matter what the difficulties could be. Gumawa lang desisyon, manatili kay Jesus sapagkat taglay niya ang mga salitang totoo na nagbibigay ng buhay. Nananatili tayo sa ating simbahan dahil mahal natin ang Diyos. Hindi dahil sa gusto lang nating magpasikat, magpakilala, o kaya ay sumisimba tayo, hindi lang po para magpakabuti. Sumisimba tayo dahil mabuti ang Diyos. At nagpapasalamat tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Christianity as a religion is less of a theory and more of a loving relationship with God and our neighbor. Pangalawa, may mga nagsasabi po that there are persons in the church who have made plenty of mistakes and poor decisions. At hindi po yon itinatanggi ng simbahan. Ang simbahan ay hindi po para sa mga taong perpekto at banal. Ang simbahan po ay isang sambayanan ng mga banal at makasalanan. Wala pong perpektong taong nilalangan Diyos. Lahat po tayo may kanya-kanyang kahinaan. The church is full of sinners and I don't want to be a part of it. Yan po ang sinasabi ng iba. Chismisa lang naman silang chismisan. No? Siraan lang naman sila ng siraan. Yung iba nagsisimba, nagse-cellphone lang naman. Hindi mo nakikinig sa sermon ng pari. Naalala ko po yung kwento tungkol sa isang Katoliko na gusto nang humiwalay sa simbahan kasi nga ganun nga nakikita niya. Nagchichismisan daw, maingay daw, walang disiplina sa loob ng simbahan. Lahat na lang ng mali nakikita. Kaya ang sabi ng pari,
O ganito ang gawin mo. No, bago ka umalis, bago magpaalam sa akin, kumuha ka ng isang baso na puno ng tubig, hawakan mo, at umikot ka sa loob ng simbahan ng 3 beses na hindi nababawasan ng tubig ang basong dala mo. Dali lang naman ho yan, Father. Sige ho, pagbibigyan ko po kayo. Kaya ganun nga kanyang ginawa. Hawak niya ang basong puno ng tubig at siya'y lumakad ng 3 beses sa loob ng simbahan at bumalik sa pari. Nagawa ko na po, Father, ang sinabi niyo, wala pong natapong tubig. At ang sabi ng pari, may nakita ka bang nagchichismisan? Wala po. May nakita at napansin ka ba nagse-cellphone habang nasa loob ng simbahan? Wala po. May nakita ka bang mga taong walang disiplina sa loob ng simbahan? Wala po. Kita mo? Bakit wala ka nakita? Kasi nakapokus ka dun sa hawak mong baso na puno ng tubig at hindi dapat mabawasan. Ganyan din sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi tayo nagsisimba para hanapin ang mali ng iba. Nagsisimba tayo, nakapokus lang tayo kay Jesus. At kapag ginawa natin yon, wala tayong makikitang mali sa ginagawa ng iba sapagkat ang ating pansin ay nakatuon lamang sa Kanya. Galit din po ako sa mga taong walang pakundangan kung paano itrato ang kanilang kapwa kamanggagawa o kasamahan sa simbahan. Yung para bang kumakaasta, parang nabili na ang simbahan, kapag hindi sumang-ayon sa kanyang sinabi o sa kanyang gusto, kapag itinutuwid ng pari sa kanyang mali, galit pa sa pari, hindi na daw magsisimba. Hanggat saan ang pari dyan sa parokyang yan, hindi ako magsisimba diyan. Aba? Sino ba ang ating iniiwasan? Diba? Ang bawat isa ay larawan ng Diyos. Kung ikaw man ay itinatama sa iyong mali, dahil ang pari o kapwa mo, Kristiyano, ay may malasakit sa iyo. At gusto ko lang niyang maging tama sa iyong mga ginagawa. Huwag mong gawing personal. Don't take it too personally against your neighbor, even against the priest. Kaya nga, tayo po ay tinatawagan na ituon ng pansin, hindi sa anuman, hindi sa kanino man, kundi kay Jesus, sa Diyos na sentro ng ating pananampalataya. Abandoning the church because it is full of sinful people is like abandoning a hospital because it is full of sick persons. O kaya naman, pumunta ka sa isang gym, umalis ka kasi nakita mo yung mga naandun, matataba, hindi naman pumapayat, wala namang nangyayaring pagbawas ng timbang. Parang ganun din. O di ba? Remember this, that the church is not a museum for saints, it is also a hospital for sinners. Kaya gumawa tayo ng desisyon na manatili kay Jesus. No matter what the difficulties and hindrances could be, ang mahalaga, si Jesus ang sentro ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos sa bukal ng lahat ng kabanalan at pagpapala, tulungan po kami at akayin kami sa landas ng kabutihan. Maituunawa namin ang aming puso, ang aming kalooban sa iyo, na siya namang sentro ng aming buhay, pananampalataya, at hindi lang sa mga kakulangan at pagkakamali ng iba. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Sa darating po April 23, celebrate po natin ang ika-5 anibersaryo ng pagtatalaga sa simbahan at parokya San Antonio ng Padua dito sa Pila para maging pambansang dambana. Inaanyahan po namin kayo sa pagdiriwang ng mga misa sapagkat ito po yung Martes, araw ng debosyon kay San Antonio. Sa 10:30 a.m. Mass, ang mamumuno po ay ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Didi, ang obispo o arsobispo ng Maynila. Kaya samahan niyo po kami sa pagpapasalamat sa mga misang ipagdiriwang at sa gagawing procession po. There will be a grand procession of shrines in the Diocese of San Pablo. Darating po ang mga imahe ng mga patron sa mga dambana dito po sa Diocese San Pablo at sa ika-4 ng hapon, magkakaroon po ng grand procession. Samahan niyo po kami at salamat po sa mga tulong niyang binibigay. Pagpalain tayo ng mga Panginoon Diyos, Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.